yung issue ng budget, how big a factor was it? Kasi ako basa ko rito, no? Correct me if I'm wrong. Dahil pumutok yung issue sa budget, yung ang daming insertions dito sa 2025 national budget, tapos yung mga blank items daw doon sa BICAM report. Parang nakitaan kasi o nahanapan ng weakness, and rightly so, itong mga kongresista, and by extension si BBM. Especially if you're going to use that in the context of impeaching the vice president. Would you agree that that was a big factor kaya medyo siguro natigilan din sila? Based sa mga nangyari, lalo na't nung December, sa public discourse na nandyan ang 2025 national budget, mabuti at nakita din ng ating mga kababayan na meron ngang mga serious na mga defects ang national budget. And itong impeachment kasi kay Sara Duterte, ang basis din niya ay paggamit ng pera ng bayan. So, kung ako, kaya marahil hindi ganun ka-keen din ang Pangulo ng basis ng impeachment ay paggamit ng public funds kasi nga siya at saka ang kanyang mga malalapit na kaalyado ay meron ding mga issues na konektado sa usapin ng budget na halimbawa pwedeng kapag nadiin ng todo ang Vice President at ang mga nakapalibot sa kanya, pwedeng meron silang gawin or meron silang sabihin na lalong magpo-pull down din sa Pangulo at sa mga malalapit sa kanya. Kaya yun yung tingin natin eh. And with that, ibig sabihin, kung meron talaga tayong maasahan para tiyakin ang pagpapanagot sa sino mang merong ginawang kahinahinala o mali at pagsusulong ng transparency sa gobyerno, it's really up to the Filipino people. Tayo sa loob ng Kamara, ginagawa natin kung may mga issue na dapat tayo ay magsalita, makipagdebate, ginagawa natin para mas mamulat yung ating mga kababayan na hindi iasa yung accountability dun sa mga opisyal na hindi din naman consistent sa kanilang mga tindig at sa kanilang mga ginagawa as public officials. Pero kung ganun kung parang ang saklap ng situation, sitwasyon ng ordinaryong Pilipino na gustong panagutin yung mga tao, opisyal na perhaps nagwaldas ng salapi nila o natin. Kasi kung yung mga dapat tumutugis, meron din sariling weaknesses. Diba, sabi nga nila, diba, those who come to court should come with clean hands. Pero parang ang hirap naman nun kasi lahat may weaknesses eh. Ang tanong ko, hindi ba pwedeng sabay tutukan yung issues na yon? Hindi naman siya kailangan mutually exclusive na impeachment lang, quiet sa budget o dun sa questionable items sa budget. Pwede bang pagsabayin? Yeah. Actually, ngayong halimbawa, kung sa usapin ng impeachment na bahagi ng pagpapanagot kay Sara Duterte, dahil kumbaga sa bahagi ng House with all the hearings held, bago pa ngayong Blue Ribbon Committee sa Committee on Appropriations pa lang as part of the budget deliberations, nandyan na yung build-up kumbaga, At ngayon na nag-file na rin naman ng ating mga kababayan ng impeachment complaint. So, ibig sabihin na merong basis para mag-proceed na yung ganong aspect ng pagpapanagot kay Sara Duterte. Notwithstanding na dapat pa nga ay meron ding mga iba pang cases na ma-file sa kanya. Tapos, doon naman sa usapin ng 2025 national budget, yung mga dapat din magpaliwanag, dapat matanong din sila ng taong bayan. For example, yung mga blanks doon sa bicameral conference committee report. Tapos yung fact na yung pinirmahang budget ng Pangulo ay merong mas malaking allocation sa DPWH over yung total education budget. Parang pinilit lang na yung total education budget, kunwari mas mataas sa public works. Pero sobrang sinadyang maging bloated yung totals. So halimbawa kung may file sa Supreme Court on the constitutionality of the budget, dapat ding ma-file yon. So ibig sabihin kasi bahagi naman yun ng
dapat naharapin ng mga public officials. So, pwedeng magkakaroon yan ng iba't ibang arenas, iba't ibang pace, pero kung anong ebidensya na meron tayo, edi dapat magamit yon para talaga magpanagot ng sino man. In the meantime, kung medyo nawawala yung momentum, hindi ba pabor lahat itong delay na ito kay Vice President Sara Duterte? Dahil baka magkalimutan, baka magkapatawaran, and eventually, may iba na yung focus sa mga tao. Yan ang gusto nating iwasan. Kaya dahil lumabas din naman recently ang survey na ang sinasabi doon, mas maraming respondents ang pabor sa impeachment kaysa yung mga tumututol sa impeachment ni Sara Duterte, then dapat hindi na talaga tumagal pa ang proseso na iyon. Lalo na ang sinasabi din kasi nung ilan ay antayin na lang na matapos yung eleksyon. Pero sa totoo lang, pwede din naman kasi na lalo yung mga senador na nakaupo ngayon tapos intending na tumakbo for another term sa May 2025 elections. Paraan nga rin yun para matest talaga hanggang saan at para kanino yung kanilang mga loyalty. Para ba sa vice-presidente na nagwaldas ng pera ng bayan o ang loyalty ba nila ay nasa mamamayang Pilipino? So, yung mga reasons to skirt our duty dun sa impeachment, yung wala na daw oras or dahil mag-eleksyon, tingin talaga natin hindi siya dapat na tanggapin ng mga Pilipino.